sa dako ng Indiana, USA. Nanonood din po sila ngayon. Aming mga minamahal na anak dyan sa dako ng San Francisco, California. James, CJ, Baby 4, Baby Aki. Amen. Sa lahat ng mga minamahal na mga kapatiran na riyan. Beloved Kuya Ben, lahat ng mga preachers. Amen. Sa Los Angeles, hallelujah, sa lahat ng outreaches, outstations, mga minamahal, nabanggit na naman siguro kanina, hanggang sa Canada, amen, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking mga beloved Ate Lai, Kuya Rick, praise the Lord, we love you, Ate Kuya, sa lahat ng aming mga minamahal na mga pamangkin, aming mga younger siblings, amen, hallelujah, maging sa lahat ng aming mga minamahal na mga pamangkin, talagang ang laki na ng gawain, mga minamahal. Sa pagbati pa lang, uubos na tayo ng ilang minuto. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ian, Christian, Mariah. Amen. Hallelujah. Yana, Paul, sa lahat ng aming mga congratulations din kay Philbong and Rain. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Bagong kasal sila. Mga minamahal, palakpakan po natin dakilang Diyos sa buhay. Ang sarap alalahanin ang mga dakilang gawa ng Diyos, mga minamahal. So ang ating tema, remembering God's faithfulness. Amen. Great is thy faithfulness. Sabi ng Lamentations 3:22 hanggang 23 po, mga minamahal. Habang sila po'y naghahanda, binabati natin lahat ng mga ordained preachers, na dumako dito from Mindanao, Visayas, amen, and Luzon, mga karatig na mga outstations natin, narito mga workers, musicians, amen, hallelujah, security group, choir members, na nagpuyat ng ilang araw, mga minamahal, para sa araw na ito, sa gabing ito, mga minamahal. Panaghoy po. Lamentations 3:22 up to 23. The book of Lamentation, chapter 3, verses 22 and 23. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. God bless you po. Panagoy, Kapitulo 3, versikulo 22 at 23. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bagay tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Boy. Amen. One of our preachers from San Francisco, California. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Batiin din natin lahat ng mga baguhan na narito, mga ating mga bisita, na kahit napakainit, sila ay nanatili, amen, na nakikinig ng salita ng Diyos, amen, nakapagpuri kasama natin kanina. Hallelujah. Tunay na pinagpala po kayong lubos sapagkat ito ay simula ng pagpapala na iyong matatanggap mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi ng Biblia, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord has manifested His faithfulness to us, His people. Amen. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right is He. Siya ang bato sa Deuteronomio 32:4. Siya ang bato, ang kanyang mga gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Amen. All His works reveals His faithfulness. Amen. His commandments are an expression of His faithfulness to His children. Ang dakilang mga gawa ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang katapatan, amen, sa atin. Naranasan natin yan, mga minamahal. Nung tayo nagtiwala, na tayo naglingkod, ating
isinurrender, amen, ating isinuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Iniiwan natin ang buhay sa libutan. Naging tapat ang Diyos sa ating buhay, amen. Ang ating mga panalangin, tinugon ng ating pinakmamahal na Panginoon. Nagkaroon tayo ng pag-asa sa kinabukasan, amen. Mga dating wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa ng ating kilalanin ng Diyos at tayo'y kinilala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga matatapat, mga minamahal, tunay ang pangako ng Diyos. Hindi nagbabago, hindi kailanman magbabago ang Diyos, hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa atin. Amen. Labis mo ang ating ang kagalakan na tayo binigyan ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo narito nagpapasalamat sa Diyos. Pagpapala sa physical, amen, kagalingan ng ating karamdaman, sa pinansyal na pagpapala, sa material na pagpapala, mga dating walang tahanan, naging maayos ang kanilang tahanan, mga minamahal, nagkaroon sila ng material na pagpapala, amen, binuo ang pamilya, at higit sa lahat yung spiritual na pagpapala, na hindi tayo nagbabakasakali, tayo naglilingkod sa tunay na Diyos, amen. Hallelujah, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. So we are so much blessed, amen. Dahil binigyan tayo ng pastor, ang ating mahal na pastor, ating mahal na magulang sa mahal na Panginoon na nagpaunawa sa atin ng ebanghelyo ng kaligtasan, kagaya ng nabanggit ko kanina, Jeremiah 3:15 po. Praise the Lord. Jeremiah chapter 3, verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Dito po sa Jeremias, Kabanatang 3, Talatang 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakantili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Praise the Lord, amen. Naunawaan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Hindi na nanatili sa isang henerasyon lamang ang pangako ng Diyos. Amen. Kaya ang Diyos, ang mahal na Panginoon siya noon, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Hindi nagbabago. Kung noon naghihimala ang Diyos, ngayon atin pa rin nararanasan, atin pa rin nakikita ang himala, ang dakilang gawa ng Diyos. Amen. Sa ministeryong ito, kaya ganun na lamang katibay ang pananampalataya ng taga-Jesus Miracle Crusade. May mask o walang mask, may COVID o walang COVID, baliwala yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang Diyos ang nagpapagaling sa atin, ang Diyos ang nagbibigay ng protection sa atin, mga minamahal. Kami, for the last 2 years, parito sa Amerika, sa Estados Unidos, wala naman kaming vaccine, mga minamahal. Sa awa, tulong, habag ng Diyos, sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, hindi tayo nagkaka-COVID, amen. Ang Diyos ang ating manggagamot, amen. Pagpapatunay lamang na kung ikay magtitiwala sa Diyos, kung ikay mananampalataya sa Diyos, nariyan nakahanda ang mahal na Panginoon na duminig sa ating mga panalangin, amen. Kaya naman for the last 47 years ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mula noon hanggang ngayon, ating nakikita, hindi lang ito yung distant na miracle sa pinag-uusapan 2,000 years ago na hango sa Biblia na tama nga naman na dapat nating gawin, dapat nating sundan upang maghimala ang Diyos sa ating buhay. Ngayon, nangyayari sa atin, mga minamahal, ang mga bulag ay pinadilit ng mahal na Panginoon, ang mga pilay ay pinalakad ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga ketongin ay pinagaling, lininis ng Diyos. Buhay na pa totoo. One of our beloved ordained preachers, beloved Brother Louis Angeles, architect siya, isang architect student or graduate na si beloved Kuya Louis. Kindly po, kaya para makita po kayo ng ating mga baguhan na mga kapatiran. Siya ay na-save noong 1989, if I'm not mistaken, mga minamahal. Hallelujah. A brief testimony, beloved Kuya Louis. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit Yesu Kristo. Aking maalala mga minamahal ang aking buhay noon para sa lahat ng ating pinagpalang baguhan at sa ating mga viewers sa ating live webcast, mga minamahal, sapagkat kami isang mahirap lamang. At hindi ko malilimutan ang sinabi ng aking mahal na nanay na ang tangi daw naming kayamanan ay ang pinag-aralan, mga minamahal. Kaya bilang kabataan, ako po'y lumaki sa bangketa, mga minamahal, sa dako po ng Prisco at Muñoz Market. Pero hindi ko makakalimutan sinabi ng aking nanay na kami mag-aaral ang kayamanan, ang aming pinag-aralan ng aming kayamanan. Kaya sa kabila ng kahirapan, mga minamahal, kumuha po ako ng 5 years course of architecture sapagkat during that time, 1980s, nag-upgrade ang architectural course, mga minamahal. Yung 4 years ay naging 5 years, mga minamahal. Kaya sa pag-aaral, mga minamahal, aking maalala, ang baong ko noon ay 5 piso, eksakto lang. Papunta sa FEU, pabalik sa aming tahanan sa Muñoz, mga minamahal, at ang aking kinuha ay night shift. Dahil kailangan ko magtrabaho sa araw. Mula alas 5 ng madaling araw, nasa palengke na po ako hanggang alas 5 ng hapon, at pagdating alas 5 ng hapon hanggang alas 11:30 ng gabi. Meron po akong subject. Tinapos ko po yan sa loob lamang ng 5 taon. Dahil nakaplano ang aking buhay, mga minamahal. Mag-aaral ako ng 5 years, then after that, magtatrabaho ko sa ibang bansa. Kaya after graduation, pinokus ko ang aking sarili mag-apply sa ibang bansa, mga minamahal, sapagkat yun ang aking pangarap. Hanguin sa kahirapan na aking mamahal sa buhay. Subalit ako po ay bumagsak, mga minamahal, sa aking medical exam, sapagkat ako ay na-diagnose na meron akong skin disease. Ayaw sabihin ng aking doktor sa akin, subalit pinilit ko siya. Sinabi ko sa kanya, sabihin mo sa akin ano ang aking karamdaman. Sinabi niya sa akin, ketong ang aking karamdaman. At during that time, mga minamahal, na-imbento na ang 5 gamot sa ketong. Ang hindi ko malilimutan yung aking gamot na Secorten ng pangalan. Yun po kapag may sugat na ang iyong ketong, nagsugat-sugat na ang iyong katawan, aking muka, ang aking braso, ang aking katawan, yun po ay aking ginagamit, ganito lamang kalaki. Siya po ay parang toothpaste. Nung unang mga taon na ginagamit ko siya, gumagaling pa yung aking sugat. Subalit, going to 2 years, mga minamahal, hindi na po gumaling ang aking sugat. At meron akong monthly check-up sa San Lazaro Hospital. Nandyan po yung aking record at ang aking status. Ako po ay nasa class B, yung aking karamdamang ketong. At sabi ng aking doktor, wala kang pag-asa. Kinakailangan kinabukasan, itapon ka sa lugar ng leprosarium. Sapagkat pagdating ng 2 years, lumala ang aking karamdaman. Nagkaroon ako ng insomnia, mga minamahal, 3 months, 24 hours, hindi po ako makatulog. Halos ako'y mawala sa aking sarili. Halos ako ay ma-out of mind, mga minamahal. Kaya inisip ko, instead na ako'y mabuhay na patay sa leprosarium, mabuti pang magpakamatay na lamang. And that was 1989, September 27, alauna ng madaling araw. Subalit bago ako magpakamatay, mga minamahal, sa aming lamesa, ang nabasa ko sa bulletin today, attend Jesus Miracle Crusade. Noong aking mabasa, mga minamahal, ako'y nagtataka bakit ako'y nakatulog. Kinabukasan, binalikan ko kung ano ang aking nabasa at nabasa ko nga Jesus Miracle Crusade sa dako ng Amoranto Stadium nang ako'y dumalo. Wednesday service, mga minamahal, yan ang aking unang dalo. Actually, hindi po ako umupo, mga minamahal. Pagdating ko sa gawain, grabe ang aking iyak. Nung mag-altar call na, sinabi ng ating beloved, Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, lahat ng baguhan sa harapan, tanggapin niyong mahal na Panginoon. Ako ang baguhang tumakbo sa harapan, kauna-unahan, mga minamahal. Nang manalangin na, nakaluhod ang ating beloved Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God, bilang backup prayer. Sabi ng preacher sa akin, ano ang karamdaman mo? Sabi ko sa kanya, ketong ang aking karamdaman. Nang siya'y manalangin, kinas out ang karamdamang ketong. Ako'y naka-jacket, mga minamahal. Parang minaramdaman ako. Nagbago sa aking katawan. Nang hubadin ko ang aking jacket, wala na ang aking karamdamang ketong. Kaya ako, mga minamahal, ang pinakamaligayang tao. Pumunta ako sa gawain ng malapit ako'y merong ketong. Umuwi ako walang ketong, mga minamahal. At nang ako'y gumaling, mga minamahal, isang doktor sa aking patotoo, sinundan ako sa ating pastoral house sa dako ng Lumaliches, mga minamahal. Yung ginawa ng unang doktor na tumitingin sa akin, yun din ang kanyang ginawa sa akin. At inabot niya yung kanyang kamay sa akin, mga minamahal. Ang sabi niya, congratulations, buhay ang Diyos mo. Dahil ang tanong niya,
paano ka gumaling? Sabi ko, sa Jesus Medical Crusade. Sabi niya, congratulations, buhay ang Diyos mo. Hallelujah. Yang doktor na yan, taga-Bataan, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Mula noon, mga minamahal, pag-uwi ko sa bahay, lahat ng aking gamot, lahat ng mga Diyos na binigay ng aking mga magulang, binili ng aking tatay sa ibang bansa, sinulog ko kasama ang gamot, mga minamahal. Mula noong araw na yon, September 27, 1989, hanggang ngayon almost 32 years, by faith hanggang rapture, ang ketong na gumaling sa akin, kailanman hindi na ibinalik ng ating pinakamahal na Yesu Kristo. Lahat ng kapurihan, pasalamat, tangi lamang sa ating pinakamahal na Yesu Kristo. So God bless you, Brother Louis. Amen. One of our ordained preachers na po siya, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade. Tunay ang Diyos, mga minamahal. Ganun na lamang ang pagtuturo sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na pahalagahan natin ang narinig nating ibanghelyo, mga minamahal, sapagkat hindi lang basta ibanghelyo, ito'y linakipan noon at patuloy na linalakipan ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay hindi puro sa salita. Amen. Kindly po. Praise the Lord. Hallelujah. Kundi sa manifestasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Pagpapatunay lamang ng mahal na Panginoon ay sumasa atin. Amen. Hallelujah. Bago po yung versikulo na yan, Ecclesiastes 12, 13, 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kindly po sa Tagalog. Ito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 12, 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. So yun ang katungkulan ng tao, kaya tayo linikha sa daigdig na ito. Amen. Upang matakot sa Diyos, sundin na kanyang banal na kalooban. Amen. At maglingkod sa Diyos. Papurihan siya sa lahat ng bagay na meron tayo. Amen. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang sabi ng Biblia, kung may pangarap ka sa buhay, unahin mo ang Diyos and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. So 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Sa kapangyarihan, 1 Corinthians 2:4 and 5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Amen. Kindly po sa Tagalog, pakidahan-dahan lang po sa pagbasa para maintindihan ng maigi. Praise the Lord. Unang mga Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Unang Korinto, Kapitulo 2, 4, 5. At ang pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po po? Praise the Lord. The first book of the Corinthians, chapter 4, verse 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. The first book of the Corinthians, chapter 2, verses 4 and 5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Hallelujah. 47 years ago, na nagsimula ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade.
Silang dalawa lamang po, mga minamahal. 10 ng mga anak, beloved Ate Peach, beloved Ate Ted, Ate Lai, amen, Ate Denden. At nung nagsimula ang banal na gawain, ako'y nasa sinapupunan ng ating beloved assistant pastor. February 14, 1975. Amen. May mga nag-claim na sila daw ay katuwang kasama ng ating mahal na pastor. Maari in the later time, mga minamahal, pero during those times, sila lang pong buong mag-anak. Amen. Ang ating mahal na pastor umaakit sa mga bus, nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Pumupunta sa mga jeepney, kumakatok sa mga tahanan, namimigay ng mga tracts, mga pamphlets. Nagpapakilala na ang Diyos ay tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Dapat tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At minsan yung kanilang mga kinakatok, may mga karamdaman, may mga sakit, sila'y pinapanalangit at sila'y gumagaling. Doon nag-impisa ang banal na gawain ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, mga minamahal. Patuloy, amen. Totoo rin naman na may nangaral sa ating beloved parents in the Lord. May ginamit ang Diyos, amen, para makilala nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang nagpagal na nalangin, lumuhod para sa ating kaligtasan ng ating beloved pastor, ang ating beloved assistant pastor, amen. Sila'y pinag-ayuno tayo, amen. Ipinanalangin tayo para tayo mamulat sa katotohanan, pagalingin ang ating mga karamdaman, amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. We can be thankful na may ginamit ang Diyos dahil may mga narinig tayo. I should be grateful dun sa mga ginamit ng Diyos para makilala ng ating mahal na pastor ang mahal na Panginoon. Pero hindi sila ang tinawag ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Para malinaw, para sa kaalaman ng lahat, mga minamahal, palakpakan po natin ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya ngayon tayo, mga minamahal, nagpapatuloy. Amen. Mula nung mga kursada na yan, nakita namin 36 nights crusade sa dako ng Loton, sa dako ng Luneta, mga minamahal, mga maliliit pa lamang kami noon, umuulan araw-araw. Kagaya ng nabagit ng ating beloved Ate Peach kanina, walang inuubo, walang nagkakasakit. Gabi-gabi umuwi kaming basa, nasa jeepney, napakalamig, mga minamahal. Kinabukasan, krusada na naman, mga minamahal. Nakita namin ang mga himala, yung mga ketongin na pinagaling ng Diyos, mga pilay na pinalakad ng mahal na Panginoon. Kaya naman, narito tayo mula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat hindi katang-isip ang Biblia, mga minamahal. Sinabi ng Biblia na may impyerno, totoong may impyerno talaga, amen. Sinabi ng Biblia na may langit, pag namatay ka, Hebrews 9:27, for it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Pag namatay, walang purgatorio, diretso ka sa impyerno kung impyerno ka. Kung naglilingkod ka sa Diyos, pag namatay ka, langit ka, amen. Ganun lang kasimple. Mark 16:15-18, kindly po. Praise the Lord. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Praise the Lord. Hindi katang-iisip yung mga narinig nating patutuo kanina, buhay ng bawat mananampalataya, amen. Tunay na patutuo, mga minamahal, nangyari sa kanilang buhay ang kagalingan ng karamdaman, amen, mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po sa Marcos, Kabanatang 16. Marcos, Kabanatang 16, talatang mula sa 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabaptismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiram sila ng bagay na makakamatay, sa anumang paraan hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit
at sila'y magsisigaling. Praise the Amen. Lord. Amen. Go ye into all the world. Mark 16:15 up to 18. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized, amen. Acts 2:38, baptism in the mighty name of Jesus, amen. Shall be saved. Maliligtas daw ang mababautismuhan sa pangalan ni Jesus, amen. But he that believeth not, sa hindi na naniniwala at hindi maniniwala, shall be damned. And these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. Nangyari po ba? Parang mahina. Nangyari po ba sa atin? Hallelujah! Nangyari po ba sa Jesus Miracle Crusade? Everybody shout hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Yan ang Diyos na ating sinasamba. Diyos na nagkatawang tao, amen. Binigay ang kanyang buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Panandalian lamang po ang buhay sa daigdig, mga minamahal. Huwag tayong magpakasasa sa material na bagay. Kung gusto mo ng kayamanan, hilingin mo sa Diyos, pero unahin mo ang mahal na Panginoon, lahat ng yan ibibigay sa iyo. Kung karapat dapat tayo mag-handle niyan, mga minamahal. Diyos na ating sinasamba ay tunay na Diyos. Siya ay nakikinig sa atin. Call us extremists. It's okay. Langit naman kami. Yan ang sinabi ng Biblia. Amen. Kung lalagpas tayo sa langit, ang sabi ng mahal na pastor, bumagsak ka man ng konti, langit pa rin. Amen. Kesa naman kinulang ang paglilingkod mo sa Diyos, papunta ka na ng langit, bumagsak ka, di impyerno ang bagsak, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap pagbulay-bulayan, amen. Ang kabutihan ng Diyos, ang ginawa ng Diyos. Imagine kami buhay na saksi, mga minamahal, sa dakilang gawa ng Diyos sa ating buhay, sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade. Sa mga nakikita namin mga baguhan mula noon pag may mga krusada at sila ay nagpapatuloy, natatransform ang buhay kahit yung mga masasamang tao, mga minamahal, mga mamamatay tao, liniligtas ng Diyos, sila ay may pag-asa, mga minamahal. Kriminal dito na naligtas. Si Brother Roger Bagtong, mga minamahal, sa 1,000 piso kikitil ng buhay. Baliwala sa kanya ang pumatay ng tao. Ganyan mga klase ng tao ang liniligtas ng Diyos. Ang lahat ay may pag-asa, mga minamahal. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapatunay lamang na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, amen, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moises, ang Diyos ng ating mahal na pastor, ang ating Diyos, amen. Ang nag-iisa at tunay na Diyos na sinasabi ng Biblia, may iisang Diyos na ating sasambahin. Siya ay nagkatawang tao, amen. Kaya nga, Emmanuel, God with us. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na napakasarap damhin ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pananambahan, ang ating pagsama-sama, amen. Pananambahan, pagpupuri, upang dakilain natin ang ating Diyos sa buhay. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo magpasalamat sa Diyos. Hinihiling natin ang lahat ng ating mga minamahal na mga bisita na pumunta sa harap. Tanggapin niyo po ang mahal na Panginoong Hesukristo. Isuko niyo ang buhay niyo sa mahal na Panginoon. For without God, we are nothing. Amen. Baliwala ang buhay na matagumpay sa ibabaw ng daigdig kung wala ang Diyos na kasama natin sa araw-araw, mga minamahal. Hindi tiyak ang kinabukasan, hindi pinangako ang bukas. Amen. Ngayon ang pinangako ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Today is the day of salvation. Praise the Lord.
Great is thy faithfulness. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O God, my Father. Tayo magpakumbaba sa Diyos na lumikha sa atin. Pinapahal. Thank you, Jesus. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Naman tinatawagan ko, Beloved Preacher Louis Angeles. Praise the Lord. Para sa ating altar call. And winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in the courses above. God bless po sa ating beloved minister, Billy James, and may the Lord know for that wonderful message. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhan, lumapit mo kayo sa harapan. Mag-isa makakatanggap rin ng bautismo kanina sa pangalan ng ating pinakamalaki. Sabi ng awiting yan, dakila ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gabing ito, handang ibahagi sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Yes, hallelujah. Sa bawat umagang darating, mga pinamahal, palaging bago ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais niyang ibahagi sa inyo sa gabing ito. Thy faithfulness, Lord, unto me. And pardon for sin and peace that endure. Hallelujah. Thine holy presence to cheer and to guide. Mga katabi niyong baguhan sa likod. Nasa labas ng chapel na ito, mga minamahal. Malapit sa gate. Nasa dalawang tagiliran, left and side, magiging nasa likod. Mga baguhan, dali niyo sila sa harapan. Ating mga beloved choir members, kindly, makita niyo baguhan, dali niyo sila sa harapan. Hallelujah. Oh, great is thy Thank you so much, Lord God. and great is thy faithfulness, and morning by morning, new mercies I see, and all I needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness,
purihin ang ating pinakamahal na Yeso Kristo. Sa lahat ng ating pinagpalang baguhang nasa harapan, kung pumapatak ang inyong luha, pabayaan nyo lang mga minamahal. Yan ay tanda na tinatanggap kayo ng ating pinakamalapit Yeso Kristo sa inyong paglapit sa Kanya. Dahil sabi ng banal na kasulatan, walang sino mang taong makalalapit sa Diyos, maliban mismo ang Diyos sa Kanyang sarili ang maglapit sa tao sa Kanya. Kaya kapag ang tao ay lumapit na sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, ang taong lumalapit sa Diyos kailanman ay hindi itinataboy ng ating pinakamamahal na Yeso Kristo. Dahil ang layunin ng Diyos, ang lahat ng tao ay makaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya sa lahat ng pinagpalang baguhang nasa harapan ngayon, at yung 33 souls na ating nabautismuhan kanina, mga minamahal, sasabihin namin ang araw na ito. Bukas naghahanda ang lahat sa Valentine celebration, mga minamahal. Pero higit ang inyong ipagdiriwang sapagkat ang inyong natagpuan ay ang Diyos na dakila ang katapatan, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga tao, mga minamahal, ay nagbabaka sakali ano mangyayari sa susunod na araw. 2 taon na tayo sa pandemic, mga minamahal. Tayo ay nasa alert 3, alert 2, and alert 1, mga minamahal. Pero hindi natin alam kung alert na naman at kung anong pandemic na naman o anong virus o darating na mga virus sa sunod pang mga araw, mga minamahal. Pero sa araw na ito ay may katiyakan na ang tatanggapin nyo ay ang dakilang katapatan ng ating pinakamamahal na Yeso Kristo. Ang inyong isasagawa ay 4 na reglamento ng kaligtasan. Makinig ang lahat. May 4 na reglamento ang kaligtasan, tanging paraan upang ang tao ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Sa sanlibutan ito, maraming Diyos na ginawa ng kamay ng tao ang sinasampalataya ng tao na hindi naging pakinabang sa kanila. Pero sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat sampalatayanan, paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Walang iba ang Diyos na lumikha sa tao. Ang ating pinakamamahal na Yeso Kristo, siya ang Diyos na dapat nating sampalatayanan. Kaya ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya sa isang Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay sinasamba, pinaglilingkuran sa Espiritu at katotohanan sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang bawat bunga ng kasalanan, maging maligaya kang gumagawa ng kasalanan, isang araw ang kasalanan mo ay magkakaroon ng bunga at pagkatapos ng araw na yan, ang kasalanan mo ay magkakaroon ng tinatawag na kabayaran. Ano ang bunga ng kasalanan? Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kahit ayaw mo ng karamdaman, ayaw mo ng virus, ayaw mo ng coronavirus, at ano bang darating na variant, mga minamahal, ayaw mo yan. Pero nagpapatuloy ka sa kasalanan, magbubunga ang kasalanan sa iyong katawan, yan ay karamdaman, ayaw mo ng kamatayan, darating at darating ang kabayarang kamatayan ng iyong kasalanan. Kaya ang kasalanan, kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlong tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yeso Kristo. Lahat tayo ay bininyagan, lahat tayo ay kinumpil, binigyan tayo ng pangalan, mga minamahal. Pero hindi tayo na bautismuhan, kaya ang ating kasalanan ay nagko-conceive. Ibig sabihin, habang tayo ay nagmamature at lumalaki at nagiging tunay na tao, dumadami ang ating kasalanan dahil binigyan lang tayo sa relihiyon ng pangalan sa pamamagitan ng tinatawag na kumpil at binyag, pero hindi tayo na bautismuhan. Ang layunin ng bautismo, sabi ng Acts 2:38, pag tinanggap mo ang bautismo sa pangalan ni Yeso Kristo, kagaya ng ginawa ng 33 souls kanina during our service, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mapapatawad na ang iyong kasalanan, tatanggapin mo pa ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, yan ang Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Diyos sa Espiritu, yan ang iyong kapangyarihan. At sa iyong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, gaganapin o isasagawa ng ating pinakamamahal na Jesucristo ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan. Iyon ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, ibabahagi sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang Espiritu Santo, kaya ngayon, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na kapangyarihan. Napatawad ng kasalanan mo, may kapangyarihan ka pa. Kapangyarihan na ang iyong karamdaman
ay gagaling. Hindi mo kailangan ng gamot, gagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Yesus. Ang iyong problema ay malulutas. Ang iyong buhay mula sa kahirapan, mapapalitan ng tinatawag na kasaganahan. Ang buhay mo na nasa kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. At ang iyong panalangin ay magkakaroon na ng katugunan. Subalit sabi ng Lucas 16:20, huwag kang magalala. Napatawad ang kasalanan mo, gumaling ang karamdaman mo, nagbago ang buhay mo, nalutas ang problema mo, ang panalangin mo, nagkaroon na ng tinatawag na katugunan. Huwag kang magalala. Ang higit at dapat mong ikagalak, ang pangalan mo nakasulat sa langit, ang tawag sa iyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sasabihin namin kung merong mapalad sa gabing ito, kayo ang mapalad sa lahat dahil naparito kayo upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya isagawa po natin ang una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi, pakitaas po ang inyong makamay. Habang nakataas ang inyong makamay, iyuko niyo po ang inyong ulo at sundan niyo ang panalangin na aking bibigkasin. Sabihin niyo po, Amang Banal sa langit sa pangalan ni Jesus. Narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Kahabagan mo po ako at patawarin. Ako po ay labis na nagsisisi. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ako 10 ng aking mamahal sa buhay at ako'y